Bad news para sa Lakers Nation. Ayon kay NBA insider Mark Stein, mawawala muna si Austin Reeves sa simula ng 5-game road trip ng Los Angeles Lakers dahil sa right groin soreness. Ito na ang ikatlong sunod na laro na mamimiss ni Reeves ngayong season kasabay ng pagkahinto ng kanyang mainit na performance streak sa kawalan ni LeBron James at Luka Doncic. Ayon sa ulat ni Broderick Turner ng LA Times, nagpasya si head coach JJ Redick na maging maingat sa pagbabalik ni Austin Reeves. He's got some soreness in that right groin, ani Redick. Those injuries or a further injury on that are hard. I've had them. I've had surgery. We're just trying to be safe with him. Ibig sabihin, hindi pipilitin ng Lakers ang pagbabalik ng kanilang starting guard hanggat hindi ito 100% ready. Alam ng coaching staff na delikado ang soft tissue injuries tulad ng groin strain. Isang maling hakbang lang pwedeng lumala at magdulot ng mas mahabang pahinga. Si Reeves ay naging isa sa mga pinaka-consistent na scorer at playmaker ng Lakers nitong mga nakaraang linggo, lalo na nang wala sina LeBron at Luka. Sa stretch na iyon, nag-a-average siya ng halos 22 points, 7 assists at 5 rebounds kada laro. Efficiency at leadership na malaking tulong sa pananatiling kompetitibo ng team. Pero ngayon, kakailanganin nilang umasa kina Marcus Smart, Dalton Knecht, Rui Hachimura kung makabalik na at Jared Vanderbilt para punan ang void na iiwan ni Reeves. Bukod kay Reeves, bugbog din sa injury list ang Lakers. Si LeBron James ay may sciatica issue. Si Gabe Vincent ay may ankle problem. Si Maxi Kleber ay may abdominal strain. At ang rookie na si Adu Thiero ay may knee injury. Dahil dito, napipilitan si Redick na mag-adjust ng rotation halos gabi-gabi. Habang nagre-recover si Reeves, lumabas din ang balitang binabantayan ng Lakers ang sitwasyon ni Daniel Gafford kasama na rito si Klay Thompson ng Dallas Mavericks. Ayon sa ulat ni Brett Siegel, ilang teams kasama ang Lakers ay closely monitoring ang posibleng availability ni Gafford bago ang trade deadline. Ang 27-year-old center ay kakapirma pa lang ng 3 years $60 million extension ngayong off-season. Pero eligible pa rin siyang matrade. At ang napabalitang pagsisihi ni Klay Thompson dahil ayon sa report kaya nga siya lumipat sa Dallas para kay Luka at Kyrie Irving dahil naniniwala siya na kayang mag-champion ito. Kaso na-trade si Luka papuntang Lakers. Kaya ayon sa report, bibitawan ng Dallas itong si Klay. Kung sakaling maging available si Gafford, interesting fit ito para sa Lakers. Kilala siya sa rim protection, athleticism at efficiency sa loob ng paint. Eksaktong katangian na hinahanap ni Redick para palakasin ang frontcourt rotation sa tabi ni DeAndre Ayton at Jackson Hayes. Sa kabila ng kontrata, kung may oportunidad ang Lakers na makuha si Gafford kapalit ng mga expiring deals o role players, siguradong titimbangin ito ng front office. Sa kabuuan, malinaw na nag-iingat ang Lakers sa kondisyon ni Austin Reeves. Isang tamang desisyon kung ang layunin ay pangmatagalang kalusugan at consistency. Pero habang siya'y nagpapahinga, kailangang makahanap ng bagong energy source ang koponan para hindi maapektuhan ang momentum nila. Ang pag-monitor sa sitwasyon ni Daniel Gafford ay patunay na handang mag-adjust ang Lakers kung kinakailangan. Sa puntong ito, patience at depth ang susi para manatiling relevant ang team sa tough Western Conference. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.